Bilang naman ng mga nasawi sa pagguho ng isang gusali sa Pampanga, binaragdagan pa raw po. Tiniyak naman ng DSWD ang tulong pinansyal para sa mga kamag-anak ng biktima ng trahedya. Nagpunta po roon, ibabalita sa atin, TJ Mendoza. TJ? Building. Madaling araw ng linggo nang mangyari ang insidenteng bumulabog sa pagtulog ng mga taga-Balibago sa Angeles City, Pampanga. Hindi pa rin mabura sa isipan ni Jericho ang kinahinatnan ng kanyang mga magulang nang bumagsak ang siyam na palapag na gusali. Sa isang maliit na sari-sari store na ito na malagi ang mag-asawang angkaw, madaling araw ng linggo. Dito din sila nadatnan ng pagguho ng itinatayong gusali. Hindi ko mapaliwanag kasi inuisip ko una kaligtasan ng kapatid ko, kasama ko eh. Pagkatapos, pinaupa ko muna yung tension kasi may mga live wire na nabagsak. Ngayon nung okay na, saka ako pinuntahan yung lugar kung saan yung pamilya ko, yung magulang ko. Pero ang dagdag isipin kay Jericho at sa kanyang mga kapatid at pinsan, kahapon pa na mangyari ang insidente. Pero wala pa rin silang balita sa kung ano ang kalagayan ng kanyang nanay at tatay. Sinasabi naman po inaasikaso, kaya lang wala pa rin update. Sa akin lang po bilang siyempre nabiktima yung pamilya ko ng ganun. Yung proseso po sana ng ginagawa nila, medyo mabilis po. Hindi ko po sila pinangungunahan sa bagay na yun. Pero sana kahit papaano, may nakikitang kilos yung mga tao kasi marami pong pamilya yung naghihintay. Emosyonal naman si Nanay Lea nang madatnan ng Net25 News. Kahapon pa raw siya nag-aabang sa kanyang asawa na pinaniniwala ang nabagsakan rin sa pagguho ng gusali. Naiyak na lang siya sa kanyang pag-aalala. Wala po silang masabi sa akin nang sinasagot lang po nila na amin lagi missing pa daw po. Mahirap para kay Lea ang nangyaring insidente. Di niya raw alam kung buhay pang kanyang mister. Magantay na lang daw po kami. Hanggang kailan po kami magantay? Kahapon pa yan, madaling araw. Umuasa po ako na sana po buhay po talaga. Pero kahit man buhay po yan o patay, sana po makuha na. Bagal kumilos mga tao, mga rescuer. Dahil sa nangyari, tiniyak ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian ang tulong pinansyal para sa mga biktima. Siguraduhin natin na yung mga naging pamilya ng biktima, whether nag-aantay pa sila na mahanap yung kaanak nila or nakalabas sila, matulungan natin. So initially, yesterday, yung mga social workers natin nandito to do grief counseling. Alam natin yun ang importante sa ganitong mga sitwasyon. Pangalawa, nag-extend tayo ng 10,000 na cash relief assistance immediately for the families, pati na rin yung mga nakalabas. Kasi importante na I have to keep on pointing out na mga workers to, so no work, no pay. Nananawagan naman si Angeles City Mayor John Lazatin sa may-ari ng gumuhong gusali. Unang-una, yung mga trabahante po nila, wala po tayong listahan. So yung mga nakuha natin impormasyon is galing dito sa foreman po nila. Kaya napaka-importante na yung may-ari saka yung inassign po niyang contractor sa project po na ito, makipag-unahin po sa amin para mas may integrity po ang reporting po natin, lalong-lalo sa mga missing person. Ang humarap pa lamang sa mga otoridad ay ang kaibigan na may-ari ng gusali ayon sa alkalde ng Angeles City. Nasa Japan pa raw kasi ang owner ng gumuhong gusali. Hindi pa rin tukoy sa ngayon ang dahilan ng pagbagsak ng 9-story building. TJ Mendoza para sa 100% balita.